Ito ang eco-car na Mapua University na tinawag nilang Agila. Simulan itong proyektong ito taong 2012. Higit 30 engineering students ang nagtulong upang mabuo ang prototype car na ito. Nailalaban na ito sa abroad at kamakailan. Nag-7th place sa Shell Eco Marathon Asia Pacific and the Middle East 2024. Pagpipida ng kanilang team leader na si Hector Anagran. Resulta yan ng buong pusong kooperasyon ng mga estudyante ng iba't ibang engineering fields, mula mechanical hanggang electrical engineering. Sabihin natin na electrical, electronic students na nag-tasking with regards to the electrical system of the vehicle. Hindi lang daw kaalaman ang puhunan sa pagbuo nito, kundi maging oras. At sa kabila ng kanilang abalang schedule, hindi nila nakakalimutan ang kanilang mga responsibilidad bilang mga estudyante. Minsan nga, sa eskwelahan na sila natutulog para tapusin ang kanilang sasakyan kahit na pinapagalitan na sila ng kanilang mga magulang. Yung leisure time namin instead na naglalaro na lang or like naghahanap ng ibang hobbies, napupunta na lang sa Cardinal 1 and 2 making the prototype. Kwento pa ni Hector, naging hamon din ang kanilang mga kompetisyong sinasalihan habang pinagdahandaan ang kanyang engineering board exam. Nung pumunta po kaming Indonesia, I'm also reviewing for board exam and luckily I passed the board exam this last August. Target nila ngayon ay pagandahin pa ang kanilang prototype at may uwi ang first place sa susunod na kompetisyon. Hindi biro bilang estudyante ang pagsabayin ng pag-aaral at extracurricular activities. Ang mahalaga, laging may balanse sa passion at studies. Mobile Journal, Event Tarinki po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang Eco Car na Agila kasama si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, marami-rami yung bumuo nitong sasakyan na Agila, no? Pero paano sila nagsimula bilang grupo? Back in 2012, Paps J, doon talaga nagsimula yung pagbuo ng kanilang prototype car no, na inilalaban nga nila dito sa mga international car racing events. No? Actually, nagsimula yan 2012. Ngayon, dumami yung bumubuo. No? So, yung last na team na bumuo nito is nasa around 30. 30 na sila. 30 students na. No? Tapos, halo-halo pa yun, Paps J. No? Depende rin kasi dun sa specialty nung estudyante. Yung may mga propulsion engineers sila, may mechanical engineers, may mga electronic engineers. So, kanya-kanya talagang toka para lang mabuo yung kanilang Agila, Paps J. Ivan, itong paggawa ng isang sasakyan, lalo na kung pangarera, no, eh hindi mura ang budget dito. No? Sino ba nag-sponsor ng kanilang proyekto? Paps J, yun nga, nabanggitin natin na medyo mahal, lalo na yung R&D, yung research and development ng sasakyan na inaabot sila ng isang buong taon. Kung eco car ito, eh di electric yung makina. Actually, Paps J, hindi siya electric na... Gasolina. Gasolina siya, pero hinu nila ito to be more eco-friendly. Kaya yung makina na to, Paps J, naglilimit lang siya around 50 kilometers per hour. Yun na yung top speed niya dahil nga pag lumagpas pa daw doon ay hindi na daw sa engineering nila, hindi na daw to matatawag na eco-car. Hindi papasa, no, bilang eco car. Tama ka, Paps J. Okay, engineering students, mga lumikha ng Agila, paano sila nag-come up sa ganitong klase ng disenyo? Eto, Paps J, hindi lang kasi sila yung eskwelahan talaga na sumasali dito. Marami pang iba pang universities galing dito sa Pilipinas na lumalaban dito. Sila kasi meron na silang base car from 2012. Okay. No? So, yung base car na yon, In-improve na every lamang year, nila. tuloy-tuloy yung improvements kung ano yung nakikita nilang parang pwede pang i-improve. Yun na yung ayusin nila, yung R&E, ni-research and develop nila. And Paps J, kadalasan daw yung mga ginamit na components dito ay thesis, no? Thesis ng mga estudyante, ng mga former colleagues nila doon sa kanilang organizations. Bukod sa pinagsasabay nila sa pag-aaral, yung pagbuo ng Agila, ano pa ang ibang mga challenges na kinaharap nila? Paps J, yung pinaka-main challenge talaga kasi sa kanila is yung time management. Yung oras, ano? Yung oras talaga kasi, Paps J, napaka time-consuming ng pagbuo, pag-develop ng isang sasakyan. No? Isa pa rin dito, Paps J, yung funding nga. Oo, pera yan eh. Napakahirap. Napakahirap daw talaga kukuha ka ng sponsor. Yan ang nangyayari, Paps J. May mga sponsors silang kinakausap. Fortunately naman, napagbibigyan sila. Pero yun nga lang, syempre, may process pa rin kasi.
yung paghingi ng funds mula sa mga sponsor. Especially sa abroad ka pa lalapit. Naikwento nga nung na-interview mo, sa Indonesia pa sila lumaban. Ano? Okay, yung team leader nila, graduate na. Eh, sino nagpapatuloy ng pag-develop ngayon dito kay Aguila? Actually, Pops J, maraming natira. No? Oo. Yung mga na-interview natin, sila Martin, Mga sila senior. Carl, Oo. matitira pa naman sila. Sila ang sasalo. Mas sila yung sasalo dun sa naiwan niya ni Hector, no? Pero yung dynamics kasi nila, Pops J, no, hindi nawawala ng tao na nagde-develop doon sa kanilang sasakyan. Anong pinaka-vision ng grupo? Gusto ba nila maka-develop ng isang mas malaki at mas high-tech pa na pangarera? Yun ba ang kanilang vision? Pops J, kasi ang target talaga nila kasi yung kanilang learnings na nakukuha sa pag-develop ng mga ganitong prototype, in the future, pag nandito na talaga, pag pumasok na sila in the real world, ay magamit nila yung kanilang learnings dito, gaya ni Hector na yung kanilang team leader na may plano pumasok sa automotive na mundo, automotive world. So, yung learnings Sa car niya- design. Yun, Pops J, no? So, yung mga learnings niya from... Teka, Ivan, bakit Agila ba ang tawag dito sa kotse? Actually, Pops J, marami Hindi kasi... naman mukhang Agila. Actually, Pops J, marami kasing versions. Oo. Yung kanilang sasakyan, no? Kaya, pero Gusto nilang paliparin yung sasakyan. gusto nila mabilis yung zoom. Okay, maraming salamat, Mobile Journal. Ivan Tarinque.